Dumating kami sa aking kondo na wala sa mood. Pinagbuksan pa ako ni Gerald ng pinto, ngunit hindi ko pa rin siya pinapansin. Wala ako sa wisyo na kausapin siya. I don't know why, I have this feeling. Naiinis ako na mas mahalaga pa yung cellphone niya. He smiled from ear to ear, while I was like shit waiting for him to talk to me. Yan? Mahinang usal niya nang makapasok kami sa loob. Please? Nilingon ko siya. Pilit kong nilalabanan ng ilang na nadarama dahil sa eye contact na yon. Hinawakan niya ang aking braso. Ano? Tanong ko. Gusto kong kurutin ang sarili ko dahil sa nangyaring pagkautal. Hindi ako dapat nag-stutter. I want you to talk to me. Seryosong sabi niya. His eyes were like daggers, directly pointing at my eyes. We're talking. Pamimilos po ko. Naiiwas ko ang paningin ko nang bumaba ang tingin niya sa labi ko. Dinilaan ko yun dahil tila nanunuyo na ito. Nakita ko ang paglunok niya at malakas na bumuntong hininga. What happened? Did I make him sad or what? I mean, serious talk. Mas seryosong sabi niya. Okay. Simpleng sagot ko saka kumawala mula sa pagkakahawak sa kanya. Dumiretso ako sa kwarto ko, saka nagpalit ng damit. Simpleng sando at maliit na short lang ang pinili ko. Hindi naman ako lalabas, kaya okay na to. Naabutan ko si Gerald na nakapikit at nakasandal ng likod sa sofa. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Mabilis ang tibok ng aking puso habang tinititigan ang makapal niyang kilay, matangos na ilong. Hindi sobrang puti na kulay at ang mapulang labi nito na naging dahilan para mag-init ang pisngi ko. Gumalaw ang kamay ko para pisilin sana ang pisngi niya, ngunit nahuli niya ang kamay ko. Saka ko hinila dahilan para mapaupo rin ako sa couch. Sorry, he said as he pulled me closer to him. Dahil sa posisyon namin ay tila nakayakap ako sa kanya. Ang kanyang kaliwang kamay ay naka-extend sa likod, habang ang kanan naman ay hawak ang isa kong kamay. Dumilat siya saka ako tinitigan sa mata. This is the moment I was wishing not to happen. Ang makipagtitigan sa kanya, habang ilang pulgada lamang ang pagitan ng aming mga mukha. I am really sorry, sabi niya pa sa akin. Gerald, okay lang. Mahinang usal ko. Nagulat ako nang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mukha para maglapit ang aming mga labi. Hindi ako nakapalag dahil sa ginawa niya. Hindi nga ba ako makapalag? O gusto ko rin ang ginagawa niya sa akin? Masyado akong nalibang sa ginagawa niya. The next thing I knew was that we're both lying on my bed, naked. Bumaba ang mahalik niya mula sa aking labi, pababa sa aking leeg, papunta sa aking dibdib. Gerald, I said, as I curved my body upwards for the reach my throbbing womanhood. He's a pro. That unquestionable. Umangat siya hanggang magpantay ang aming mukha. He kissed my lips again, so passionately, as he tried penetrating inside me. Tears started dripping from my eyes. It hurts like hell. Dahan-dahan ang kanyang paggalaw. Habang pumapasok sa kaibuturan ko, ramdam na ramdam ko ang pagkapunit ng iniingatan ko. Kaya napapikit na lang ako ng mahigpit. I love you. Sambit niya habang pinapakadiinan ang sarili sa ibabaw ko at gumagalaw pabilis ng pabilis. Nagising ako kinabukasan dahil tunog ng alarm clock sa tabi ko. It's 5 in the morning and I have to do my morning rituals. Lumingon ako sa tabi ko and found an empty bed. Ako lang yata ang naroon. Muling pumasok sa isip ko ang nangyari kagabi. Did we just make love? What did I just did? Umaasa kong hindi yun totoo. Ngunit na-disappoint ako nang sumakit ang panggitna ko dahil sinubukan kong tumayo. I can't walk properly because of the sore down there. I can't take it. Sinubukan kong muling tumayo kahit iika-ika ako. When I successfully stood up from bed, I saw a blood stain on my bed sheet. Napapikit ako ng mariin. I
was about to walk towards the bathroom when Gerald came from outside to carry me. Hindi ka na muna papasok, sabi niya sa akin. What? Hindi pwede. Reklamo ko. Of course you can. Pagalit kunwari na sabi niya, kaya napasimangot ako. Hindi ka nga makalakad ng maayos, tapos papasok ka? Gusto mo ba talaga masaktan? It's your fault. Paninisi ko sa kanya. Ah, talaga? Nakataas ng kilay niya. Nalingunin ko ito. Hindi yan mayayari kung tumutol ka. He added. Kasalanan mo to. Sinamaan ko siya ng tingin bago pumasok sa banyo para maligo. Pumapasok sa isip ko ang nangyari kagabi at hindi ko maiwasang hindi pamulahan ng pisngi. His every kisses was still fresh on my mind. How he expressed his love. How his kisses made me crazy. Mostly, how we share a whole new world with each other's embraces. Pagkalabas ko ay nakabihis na rin ako. Inilibot ko ang paningin ko sa kwarto para hanapin si Gerald. Ngunit wala na siya. Marahil ay nasa baba na para hintayin ako. How sweet he is. Minabuti kong manatili na lamang sa kwarto dahil kahit naman nabawasan ang sakit, ay hindi pa tuluyang naglaho. Kaunti pa. I was about to leave the room when someone penetrated into it. Seeing how he smelled from ear to ear made my heart beat fast. Tila naghahabol ang kabayo ang tibok ng puso ko dahil sa bilis at lakas nito. Ano bang ginawa niya sa akin? Breakfast in bed, sabi niya, saka inilapag sa maliit na coffee table ang tray na naglalaman ng fried rice, tuyo at itlog. Inayos niya yon, saka kinuha ang plato at naupo sa tabi ko. He's making me fall for him. I can't stop it. Kumain ka muna, anya, saka nagsandok ng kakainin ko. Kaya ko, sabi ko, saka pinilit kuhanin ang kutsara pero ayaw niyang ibigay. Sa huli, napilitan akong isubo ang sinandok niya. Minsang napapalo ko siya dahil sa ginagawa niyang pag-iwas ng kanin mula sa akin at isusubo ito. He's a great cook. Masarap ang pagkakaluto niya sa mga nakahain. Maging ang tinimplang kape ay masarap para sa akin. He even tried to form a heart with the coffee's bubbles. Effort for effort. Natapos ang umaga namin na puro pagkain ang ginawa naming dalawa. Silang oras lang mula noong kumain kami ng breakfast, ay nagpa-deliver ito ng pizza at milk tea na pinagsaluhan namin. Are you happy? Nakangiting tanong niya pagkalabas namin ng sinehan. Katatapos lang naming manood ng pelikula at talagang nagustuhan ko yon. Made me laugh the whole time we're watching. Muntik na nga kaming mapalabas ng sinehan dahil sa ginagawa namin. Dumiretso kami sa World of Fun. I saw many children enjoying their play. Habang ako, iniisip ko yung sinabi ko sa aking ina noon na gusto ko rin maglaro sa World of Fun. Sadly, she can't take me there. Instead, my Kuya Franz took me here and brought many tokens to enjoy our stay. Hindi nga lang ako sumaya dahil yun ay ikalawang araw ng wake ng aking ina. I cried a lot. Yun ang naaalala ko. Bumalik ako sa wisyo nang maramdaman ko ang kamay na bumalot sa baywang ko. His gentle touch has respect. Hindi mababastos ang kahit na sinong babae. The way he held your waist. Tila isa akong prinsesa na inaalalayan ng aking Prince Charming. Para akong isang babasaging kristal na kailangang hawakan ng mabuti at pag-ingatan. He treats me like a real Disney princess. Sadly, I was like Cinderella, malungkot. Let me make you happy just for this day. Hayaan mong burahin natin ang mapait mong nakaraan at palitan natin yan ng mas magandang alaala. I'll make you happy, baby. Bulong niya sa tenga ko, saka masumigpit ang hawak niya sa bewang ko. You already did. Mahinang bulong ko. Enough para hindi niya marinig ang iniusal ko. Mabilis na tumakbo ang panahon. After what happened between me and Gerald, he became sweeter. Mas inaalagaan niya na ako ngayon. He shows his love to me.
Kahit madalas na sinusungitan ko siya sa hindi malamang dahilan, ay gumagawa ito ng paraan para suyuin ako. He is the type of man na hindi palilipasin ang gabi kapag nagtatalo kami. Gusto niyang matulog kaming dalawa ng maayos na. Wala nang alitan sa pagitan namin. Ate, pwede pong magtanong? Wika ng isang lalaki sa gilid ko. Itinigil ko munang pamimili ng sariwang mangga, saka ko siya nilingon. Oo naman, sagot ko. Bago lang po kasi ako dito sa lugar nyo. Po ba matatagpuan yung bahay nila, Ma'am Camela Manuel? Tanong niya sa akin. Doon. Wika ko habang itinuturo ang bahay ng teacher na sinasabi niya. Maraming salamat po. Saad niya sa akin at saka ngumiti. Sinuklian ko rin naman siya ng mas magandang ngiti. Nagulat ako nang maglahad ito ng kamay sa akin. Ako nga pala si Kian, wika niya. Yen. Maikling sagot ko saka nakipagkamay. Nagulat na lang ako nang may umakbay sa akin. Saka ako inilapit sa kanya. Nilingon ko ito at nakita ang seryosong mukha ni Gerald. Nakakuyom ang isang kamay at matalim na nakatingin kay Kian. Sige na, umalis ka na. Utos nito. Magtatanong lang, kailangan mo pang ngitian at makipagkamay sa nililigawan ko? Singhal pa nito. Pasensya na po, saad ni Kian, saka tumalikod na at umalis. Nilingon ko si Gerald at galit pa rin ang mukha nito. May kinuha siyang eco bag mula sa tindahan, saka umalis na tumawid na hindi man lang ako pinapansin. Ano kayang nangyari doon? Nang sinundan ko siya ay nagbabalat na ito ng mangga, hindi niya ako pinapansin. Kaya naman niyakap ko siya mula sa likuran nito. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Saka siya tinitigan habang seryoso siyang nagbabalat at nakanguso pa. Galit ka? Tanong ko. Tingin mo? Balik tanong niya sa akin. Bumuntong hininga muna ako bago ako umalis sa pagkakayakap sa kanya at dumiretso na sa kwarto ko. Galit siya at ayaw ko namang sabayan ang galit niya dahil sa hindi malamang dahilan ay nagiinit ang ulo ko at gusto ko siyang sigawan dahil sa pagiging siloso nito. Ganito na ako lately. Ewan ko ba kung bakit? Nang ipinikit ko ang mata ko at akmang may idlip na muna ay naramdaman ko si Gerald sa tabi ko. At saka ako niyakap. Pasensya na. Nagsiselos lang talaga ako kanina. Kaya ako nagsusungit. Sabi niya, I just don't want anyone touching my property. Saad pa nito. Ayos lang. Wika ko. Dahil alam ko namang may kasalanan ako. I love you. Sagot niya saka ako hinalikan sa pisngi at noo. Napamulat ako ng mata nang maramdaman kong umalis na siya sa tabi ko. Kinabukasan ay pinatawag ako ni Dad para sabihin sa akin na papunta ang Commander-in-Chief sa aking kampo para tumulong sa nasalanta ng lindol sa Batanes. Baka buti na naman daw kami ng ilang araw doon. I let out a hard breath as I entered the camp. The Commander-in-Chief is about to visit our camp and I, being the captain of the team, should gather every soldiers present to welcome the President of the country. Naabutan ko ang Alpha Force na nasa loob ng barracks namin at nag-aayos ng mga baril na ginagamit namin. Nang nakita nila ako ay agad silang tumayo to give respect to their commander. Looking at their eyes, I can see happiness. I can almost feel how happy they are today. Sadly, may bakasyon na naman kami and our vacation means being away from our family. Mag-ready na kayo. The Commander-in-Chief is heading towards our camp. Dahil sa sinabi ko, ay nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Kahit pinipilit nilang maging matatag, ay mababakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Huwag kayong malungkot. Tutulong lang tayo sa search and clearing operations sa Batanes. Walang inkwentro. Tungkulin nating pangalagaan ang bansa at mga Pilipino at yon ang gagawin natin ngayon. Maliwanag? Saad ko pa, lumabas na ako para magpahangin. Dumiretso ako sa aking kotse, saka ito pinandar papunta sa paboritong place ko. It's my house on the top of the mountain. Overlooking ang lugar na to
at makikita mo ang city lights sa gabi. Dito ako nagpapalamig at tuwing may problema ako. Sabi ko na't dito kita maabutan. Anang boses ng lalaki sa likuran ko. Kahit hindi ko yun lingunin, ay alam kong si Gerald to. Jimenez, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Kung makapagsabi ka ng Jimenez, magiging apelido mo rin naman yan. Tumatawang sabi nito. Not now. Maybe soon. Hindi na ako sumagot. Hindi ko pa siya boyfriend. But he acts like he's my husband. I like how he became possessive when it comes to me. And I am falling in love with him every day. Ilang araw tayo sa Batanes? Tanong niya sa akin. Mga 1 linggo siguro. Ewan ko. Sagot ko sa kanya. Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko, kaya lumingon ako sa kanya. Sana naman huwag sobrang tagal. Sabi niya sa akin. Hindi yan. Sagot ko na lang. Niyakap niya ako mula sa likod, saka ako hinalikan sa batok. Mahal na mahal kita. Bulong niya. Hindi ko yun sinagot. Kinatanghalian ay siya na ang nag-drive papuntang kampo. Iniwanan niya ang dala niyang motor doon dahil safe naman sa bahay ko. Nabalitaan niyo naman siguro ang nangyari sa Batanes noong nakaraang araw. Tanong ni President Corpus sa amin. Bilang kayo ang most trusted group ng inyong division, ay kayo nang pupunta sa Batanes para tulungan ang mga kapwa Pilipino doon. Do you object? Tanong niya. Sir, no sir. Sagot ko. Good. I will talk to General Mariano. Paalam nito sa amin. Sumaludo pa kaming lahat sa kanya hanggang sa makaalis ito. Sa isang araw tayo nakatakdang i-deploy. Tulad ng nakasaad sa utos ng Pangulo na ipinadala kay General Mariano. Tomorrow will be your free day. At sulitin nang mag-impake ng mga gamit nyo dahil mahaba-haba ang araw na ilalagi natin doon. Tungkol naman sa ating titirhan, ay may nakalaang bahay para sa atin. Sean, Vernon, Juanito and Xavier, and Gerald, sa isang kwarto kayo. Ako ay solo rin sa aking room. Sabi ko sa kanila. Pwede na rin ako sa'yo, tanong ni Gerald. Kaya sumiklab ang pang-aasar nila sa amin. Ma'am, ninong ako ha? Sabi ni Juanito. Ako rin. Sad naman ni Xavier. Dapat may Shanghai. Anyat sa katumawa. Gusto niyo bukas na kayo pumunta? Tanong ko. Biglang siniko ni Xavier si Juanito. Tabihan mo rin kasi si Carmela para hindi ka nainggit kay Gerald. Pang-aasar nito kaya tila na mula ang pisngin ni Juanito. Bading. Pang-aasar pa nito. Mas maganda ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Juanito. Tumalikod na lang ako sa kanila, saka umalis na. Dahil sa mga kalokohan nila. Naramdaman ko na lang na may humawak sa braso ko, saka ako hinila palapit sa kanya at niyakap. Naghurimentado ang puso ko the moment he hugged me tight. Iisang tao lang ang makakapagpabilis ng puso ko sa araw-araw. Doon kami sa bahay ko sa taas ng bundok dumiretso nang pauwiin na kami para maghanda na ng mga dadalhin sa Batanes. Babalikan namin ang naiwan niyang motor doon dahil doon siya sasakay pauwi sa pad niya dahil hindi siya matutulog sa unit ko. Akala ko talaga ay sobrang fume na ako sa desisyon ko na hindi ako magkakagusto kay Gerald, na hindi niya man lang magagawang hawakan ng kamay ko. Never did I imagine that I would be on this situation. Pinasasaya ko ni Gerald. Masaya ako sa kanya at higit sa lahat ay minamahal ko na rin siya. Uuwi na ako, sabi niya nang makababa na kami sa parking lot ng kondominium na tinutuluyan ko. Mag-iingat ka, dagdag pa niya. Ikaw ang mag-ingat. Magmamaneho ka pa pauwi. Nakangiting sabi ko. Nakangiti niyang kinamot ang batok. Masyado ka namang nag-aalala, misis ko. Sabi niya na naging dahilan para mamula ang aking pisngi. Sira? Singhal ko kahit halatang nagpipigil ako ng kilig. Tila nabalik ako sa huwisyo nang hawakan niyang magkabilang pisngi ko sa kahinalikan ng aking noo. Napapikit ako dahil doon. Sa susunod na hahalikan ko ang labi mo, mag-asawa na tayo. Seryosong sabi niya na tumagos hanggang sa puso ko.
Ramdam ko ang sinseridad na naging dahilan para tumakas ang ilang piraso ng luha mula sa aking mga mata. Sa tagal naming magkakakilala, ngayon lamang siya nag-isip tungkol sa aming hinaharap. Alam ko na kahit hindi pa kami opisyal na magkasintahan, ay akin lamang si Gerald. At ganoon din ako. This heart is only for Sergeant Gerald Jimenez of the Armed Forces of the Philippines. This sergeant will only be useful if I have you. I am nothing without you. Mahina niya pang bulong bago ako yakapin. I love you. Kung may paa at kamay lang ang aking puso, ay kanina pa nito sinuntok ang aking ribs at tumalon-talon. He made my heart flutter with those lines of him. Habang naghahanda ako ng mga gamit ko, ay nakita ko ang aking cellphone na umiilaw. My sergeant is calling. Agad kong itinigil ang ginagawa ko, saka sinagot ang tawag niya. Suot ko ang t-shirt niya na maluwang para sa aking katawan at short na above the knee na hindi rin masyadong nakikita sa haba ng damit ni Gerald. I can't blame him. He has a firm and good muscles, and considering he's 6 feet tall, I on the other hand is just 5 feet and 5 inches. Kamusta? Bungad niya sa telepono. Kumain ka na ba ng tanghalian? Usisa niya pa. Ayos lang ako. Sagot ko. And yes, I already ate lunch. Ikaw? Tanong ko pabalik. Tumayo ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. I miss you. Biglang usal niya kaya naubo ako at natapon ang ibang tubig na iniinom ko. Nakakabigla ang sinabi niya. Dahil halata mo ang pangungulila sa kanyang tono, nais ko mang sabihin sa kanyang miss ko na rin siya, ay hindi ko magawa dahil nahihiya ako. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong nahilo. Kumain ka na? Usisa niya pa, ngunit hindi ko masagot dahil para akong naduduwal. Parang bumabaliktad ang sikmura ko. Mabilis kong pinatay ang tawag para ilabas ang kung anumang nais lumabas sa aking bibig. Ngunit wala naman. Naibsan ng konti ang hilong na darama ko. Masyado ko atang pinapagod ang sarili ko sa serbisyo, kaya ako nagkakaganito. Nang tumawag muli si Gerald, ay pinaalalahanan niya ako na kumain ng marami at uminom ng gamot kung hindi pa rin maganda ang lagay ng aking katawan. Sabi pa niya ay magkita raw kami mamayang gabi sa isang sikat na restaurant malapit sa kondo ko. Dahil kakain daw kami. Pagkatapos kong maisinop ang mga dadalhin ko sa Batanes, ay nagtungo muna ako sa kwarto para matulog. Kailangan ko nang sulitin ang tulog ko dahil siguradong mapapagod kami sa Batanes. Minabuti kong iset ang alarm to 6 p.m. dahil alas 7 pa naman ang meeting time namin. Hindi na rin niya ako susunduin dahil may kotse naman ako. Tulad ng inaasahan, nagising ako ng alas 6 ng gabi. Sa aking pagkakatanda, ay natulog ako ng alas 2 kanina. Ganon ba ako kapagod para makatulog ng ganong kahaba? Kung hindi pa ako nag-set ng alarm, ay baka matagalan pa lalo ang tulog ko. Naligo na ako at naghanda para sa dinner date namin ni Gerald. Napangiti ako dahil kung sakaling tanungin na ako ni Gerald kung pwede na ba niya akong tawaging girlfriend o nobya, ay papayag na ako. Wala rin namang patutunguhan ang pagtatago. Mahal ko na rin siya at mas lumalala pa yon. Umuulan sa labas nang makaalis ako sa kondo. Kinakabahan ako at masaya at the same time. Para bang kailangan kong makita ang mukha niya para ganahan akong magtrabaho. Ano bang ginawa niya to make me fall for him? Nasaan na bang sinasabi kong hindi ko siya gusto? Na kahit kamay ay hindi niya pwedeng hawakan. Tayo pa lang ay nakikita ko na ang liwanag ng logo nila. Bukod sa isa ito sa pinakasikat na restaurant sa buong lalawigan, ay itong may pinakamataas na logo kumpara sa ibang kainan, which made it stand out. Iba pa ang sarap ng mga pagkain dito. At kahit malakas ang ulan ay safe kung marating ang restaurant. Ipinasok ko sa covered parking space ang aking kotse saka lumabas na at naglakad papasok sa resto. Mabuti na lang at maganda ang hallway papuntang entrada ng restaurant, kaya hindi ako nabasa. Pagkapasok ko ay inilibot ko ang aking paningin, ngunit wala akong makitang Gerald Jimenez. Kaya naman pumanhik ako papuntang second floor.
Tulad ng sa unang palapag ay wala si Gerald doon. Naisip ko ang third and last floor. Doon ang mga nagpa-reserve or private gatherings. Para sa mga VIP ang third floor, ngunit sinubukan ko pa rin puntahan. Sumakay na lamang ako sa elevator dahil medyo sumasakit ng aking paa kakaakyat sa hagdan. Pagkasakay ko ay pinindot ko na ang third floor. Nakangiti ako habang nasa loob ako noon. Nang tumunog ang elevator, ay bumukas ito at tila nawala ng parang mula ang mga ngiti na namumutawi sa aking mata. Live ngayon sa harap ko si Gerald Jimenez. May babaeng nakapatong sa harap niya at hinahalikan siya. Hindi ko man makita ang mukha ni Gerald, ay alam kong nakapikit ito. At animoy na dadala sa ginagawa ng babaeng sa tingin ko ay waitress dahil sa suot nito. Boys are boys. Kapag pinatungan na yan ng bayaya, papatol yan. Ketchup na ang lumalapit sa hotdog. Aayaw pa ba siya? Ganito ba ang ginagawa ng restaurant na to sa VIP customers? Pinababayaan nila? Napatingin ako sa aking katawan. I gained weight. Hindi ako maganda kumpara sa babaeng nasa harap niya. At nakakaiyak isipin na umasa akong ako lang ang mahal niya. Ngunit hindi naman pala. Na habang wala ako sa tabi niya ay ibang babae ang kinakalantari niya. Alam ko namang hindi ako girlfriend. Wala kaming label. Hindi ako jowa, nobya, nanay o ano paman. Nililigawan lang ako. Ngunit ang sa akin lang naman ay hindi sana siya nangako. Hindi sana niya pinaramdam at ipinamukhang mahal niya ako. Dahil yun ang naging dahilan para umasa ako. Narito na po yung order nyo. Sabi ng boses ng babae mula sa likod ko. Gulat na napatay ang babae at napalingon sa akin si Gerald. Yen! Gulat na usal niya. Akmang lalakad na ito papunta sa akin, ngunit natigilan dahil ako nang kusang lumapit sa kanya. Galit. Ganyan ko i-describe ang aking nararamdaman. Naiiyak ako sa sobrang katangahan ko. Natatawa ako sa sarili ko. Naumasa ako sa mga pambobolo niyang sa 5 babae na ata niya sinabi. Nang makalapit ako ay dumapo sa pisngi niya ang palad ko. Hindi ko ininda ang sakit dahil mas nangibabaw yung sakit sa loob ko. Hindi pa ako nadala at kinuha ko ang isang baso ng iced tea saka ko isinabi sa waitress. Ano? Masaya ka na? Sigaw ko sa babae. Yan, tingin na, basang-basa ka. Kulang pa ba? Dagdag ko pa. Yan, let me explain. Pagsusumamo ni Gerald, isa ka pa? Sarkastiko akong ngumiti. Gaano ba ako kasama para paasahin mo ako? Dahil ba hindi ka kontenta sa mga ginagawa ko? Tanong ko at napayo ko siya. Yen, alam mong ikaw ang mahal ko. Kung ako ang mahal mo, hindi mo ako hahanapan sa katauhan ng ibang tao. Kalokohan. Singhal ko. Hindi mo naman sinabing gusto mo pala ng malandi para pinatungan ko na rin sila Juanito, Xavier, Vernon at Sean sa harapan mo. Yen, ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Wika niya. Liar. Matatalim na tingin ang iniwan ko bago ko muling hatawin ng sampal ang mukha ng waitress at ganoon din si Gerald. Mahal ko siya, but if he's happy with someone else, hahayaan ko siya. If I deserve pain, so he can be happy then, I'll do it. I won't be a hindrance for his genuine smiles. Hindi nga sa akin siya masaya. Anong magagawa ko? Sa laro ng buhay, may 2 mukha ang laging magkadikit. Ang pagkapanalo at pagkatalo. At ang iyak at saya. Kailangan matalo ng isang koponan para manalo ka. Or vice versa. Kailangan mong umiyak para may sumaya. Kailangan mong masaktan para madala. Sa larong ito, talo ako. Ako ang magbababa ng baril. Ako ang iiyak. Ako ang masasaktan. Paano pa ba lalaban kung ang dati mong kasama ay iniwan ka na rin? I can fight for my world, but I can't fight against the world. Tanggap ko na talo ako.